Tayo lahat ay magkaisa na. Ang Partido Komunista ng Pilipinas, PKP 1930 na ang tawag natin ngayon, ay ang partido ng mga uring manggagawa at magsasaka na siyang naitatag noong 1930 upang labanan ang imperialismong Amerikano at upang maipalawak sa ating mga mamamayan ang konsepto ng sosyalismo na siyang tanging sistemang makapagbabago sa ating kalagayan at makatitiyak na yung mga uring manggagawa at magsasaka ay mapapalaya mula sa pag-uutot. Ang kinakailangan natin ngayon ay sama-sama at matatag na pagkilos hanggang sa tagumpay. Magandang hapon at ang teoryang gumagabay sa Partido Komunista ng Pilipinas, PKP 1930, ay ang Marxismo-Leninismo. Ito ay batay sa mga pangaral, mga itinuro ni Marx, Engels at Lenin batay sa kanilang mga pag-aaral at mga panulat. Ito ang naggagabay sa partido upang mapalaya ang ating bansa at mapalaya ang uring manggagawa mula sa sistemang kapitalista na siyang pinakahuling mapang-aping sistema sa kasaysayan ng sangkatauhan. Bali, ito ang gagabay upang maalis yung panghuhutpot ng tao sa kanyang kapwa-tao at ng bansa, sa kanyang kapwa-bansa. Kaya tayo narito at tungkulin natin ang maraming pa ito at kinakailangan maging lakas tayo sa ating bansa upang maalis agad ang mga base. Noong 1920s ay naitatag ang Katipunan ng mga Anak Pawis o KAP. At nagmula rito sa mga lider ng magsasaka at manggagawa na siyang leader ng KAP, doon nabuo yung Partido Komunista ng Pilipinas. Sila bale ang nagtatag sa Partido Komunista ng Pilipinas at nagkaroon nga ng 2 araw na kumbensyon noong Agosto 25 at 26 kung saan 60 delegado mula sa iba't ibang mga pangunahing trade unions at peasant organizations noon ang nagsama-sama upang itatag ang Partido Komunista ng Pilipinas. 26 ng Agosto, yun ang tinatawag na araw ng sigaw ng balintawak pa noon. At yun bali ang anibersaryo ng armadong pakikibaka, ng armadong pagbabangon ng Katipunan laban sa kolonyalismong Espanyol. Sa kanyang pagkakatatag, talagang nilayon ng Partido Komunista ng Pilipinas na ito ay manatiling isang legal na partido na makikipaglaban sa pamparlamento at mapayapang mga pamaraan. Pero ang nangyari ay mula nung maitatag ito, hindi pa naglaon, 1 taon matapos nito ay dineklarang illegal ang Partido Komunista ng Pilipinas ng Supreme Court na noon ay hawak ng mga imperialistang kano. Ito ay noong 1932. Kaya nais man ng partido na manatiling isang legal at isang legal na partido, ito'y dineklarang isang illegal organization ng mga Amerikano. Ito'y muling paglalaban, tunay na kalayaan ng manggagawa sa buong daigdigan. Yung Partido Komunista ng Pilipinas ay nananalig na ang pakikibaka ay sa pamamagitan ng legal at pamparlamentong pamaraan. Dahil ito ang paraan para makalapit ka sa masa, hindi sa pamamagitan ng pagtawag sa mga tao na manandata agad. Ang revolusyon ay mangyayari at mangyayari sa isang kalagayan na yung mga tao mismo ang nagpapasya na kinakailangan ng mabago ang sistema at hindi ito maaaring i-impose sa kanila. Hindi maaring sa umpisa pa lang sasabihin mo na agad na isa lamang ang ating uri ng pakikibaka. Hindi ganon. At ito sa lahat ng mga bansa ay ipinagpapatuloy ng mga partido komunista, ng mga Marxista-Leninistang partido, na ang pakikibaka ay manatiling isang legal at pamparlamentong pakikibaka, pero kung hahantong sa isang kalagayan na makakaagaw ng kapangyarihan ng uring manggagawa sa ibang pamaraan, ay gagawin ito. Pero hindi natin ginagawang parang isang saradong pag-iisip na
dapat sa umpisa pa lang, isang uri na ng paikibaka, yung armadong paikibaka ang gagamitin. Kaya hindi naniniwala ang Partido Komunista ng Pilipinas na epektibong pamaraan yung armadong paikibaka sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa ating kasaysayan, talagang nanatili yung mapayapa at pamparlamentong paikibaka ng partido mula pa nung itatag ito. Ito ang layunin ng partido nung itatag ito. Sa isyu ng kapayapaan, dapat itigil na ang armadong paikibaka at dapat muling pag-usapan ng mga Pilipino ang mga paraan upang mapaunlad ang ating mga mamayan, mapaunlad ang ating ekonomiya at ang ating buong lipunan. Maraming salamat po. The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule. The first landing was made on December 8th. And during the 2 weeks following, beachheads were successfully secured at 6 points in the archipelago. Nipponese planes began bombing Manila in early December. Kaya noong 1942 ay Enero ay nasakop na halos ang buong Pilipinas ng mga Hapones. The air attacks continued as the invading ground forces drew closer to the Philippine capital. Sa panahong yon, kinakailangan kumilos na mag-isa ang Partido Komunista ng Pilipinas, kaya nagtatag siya ng sariling armadong grupo na kung tawagin nga ay Hukbo ng Bayan laban sa Hapon o Hukbalahap. Ito ay natatag matapos na mahuli ang pangunahing mga leader ng partido noon. Nagkaroon agad ng bagong pamunuan at itinatag ang Hukbalahap upang maikibaka ng sandatahan laban sa mga Hapones. Ang buhay ng Hukbalahap ay higit sa paghihirap. Yung pagkakatatag ng Hukbalahap ay nagpakita na mayroong kakayahan ang mga mamamayan na ipagtanggol ang ating bayan. Kaya wala man ang mga Amerikano, wala man yung Commonwealth Forces, maraming lugar ang napalaya ng Hukbalahap mula sa mga Hapones at nanatiling malaya. May mga pagkakataon na kapapasok yung mga Hapones, pero may mga underground government na naitatag. Yan ang panahon sa kupuntayan ng Hapon. Ang partidong nagbuo ng Hukbo ng Bayan laban sa Hapon ay ang Partido Komunista ng Pilipinas. Nagbuo, lumaban, nagibala hanggang sa magtatagumpay. Yan ang panguna ng Partido Komunista ng Pilipinas. Bagamat nasa ilalim ng militaristang pamahala, hindi nawala ang ugnay ng Partido Komunista ng Pilipinas sa mga grupo ng mga manggagawa na siyang kumikilos sa ibang mga sektor dito sa Kamaynilaan. Halimbawa sa Manila Railroad noon, na ngayon Philippine National Railways, may mga manggagawa noon na nasa hibo pa rin ng partido kahit sa panahon ng pananatili ng mga Hapones. Meron din mga industriya na ang manggagawa ay patuloy na ginagabayan ng partido. Kung tayo'y may pag-ibig sa paglayang ninanais, buong bayang Pilipino ay dapat na magmati. Yung partido ay higit na lumakas matapos na ikalawang digmaang pandaigdig dahil kinilala ang Hukbalahap bilang pangunahing grupo ng mga veterano na nakilaban sa mga Hapones. Kaya noong pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Hukbalahap bilang isang armadong puwersa ay ginawang isang Veterans Association. Nagkaroon ng Hukbalahap Veterans Association na mula doon sa mga miyembro at leader ng Hukbalahap. Pero ang karamihan sa mga leader ng Hukbalahap ay isa ring mga leaders ng trade union dito sa Maynila at ganoon din yung mga leader ng mga magsasaka sa mga lalawigan. Kaya agad-agad itinatag nila yung isang bagong federasyon
ng mga manggagawa na kung tawagin ay Congress of Labor Organizations o CLO. So yung mga leader ng mga magsasaka na siyang mga leader din ng Hukbalahap ang nagtatag na isang bagong federasyon ng mga magbubukid o magsasaka sa Pilipinas na kung tawagin ay PKM, Pambansang Kaisahan ng mga magbubukid. At ito ang bali nagbuklod sa lahat ng mga organisasyon ng mga magsasaka mula sa Northern Luzon hanggang sa Southern Luzon. Nagkaroon din ng isang partido politikal na nalahok dito, hindi lamang yung Veterans Federation ng Hukbalahap, hindi lamang yung CLO at saka yung PKM, kundi pati yung ibang mga grupong nakipaglaban sa mga Hapones at kontra doon sa pag-upo sa pamahalaan muli ng mga nakipag-collaborate sa mga Hapones. Ang tawag sa partidong ito ay Democratic Alliance. At dito na isama yung iba't ibang mga leader na kontra sa mga collaborators. Ang pangunahing platform ng Democratic Alliance ay ang agad-agad na paglaya ng Pilipinas at yung pagpigil sa pag-upo sa pamahalaan muli ng mga collaborators. At lumahok nga ang sa eleksyon ang Democratic Alliance noong 1946. Pero sa kanilang mga nagwaging mga kandidato, meron ditong 6 na congressmen na hindi pinaupo. Meron silang mga iba pang mga kandidato na nagwagi sa mga lokal na pamahalaan at yung iba ay nakaupo, ang iba naman ay ang karamihan ay hindi nakaupo. Pero ang pinakamasaklap dito yung 6 na congressmen na dapat ay paupuin sa House of Representatives ay hindi pinaupo. After 48 years of American sovereignty, the people of the Philippines assume the status of an independent nation. The transfer is made on the 4th of July, a day full of significance for these Yanks. Huge crowds jam Manila to watch the birth of the Republic, which regains its independence through the voluntary action of the American people. In a message, President Truman assured our continued support. Noong panahong yun, magkakaroon ng bagong pamahalaan at ito'y preparasyon sa tinatawag na Grant of Independence ng Estados Unidos sa Pilipinas. Mula sa kolonyal tungo sa isang neokolonyal na kalagayan. Pangunahin na nais ng mga Amerikano noong panahong yon ay yung pananatili ng kanilang mga base militar sa Pilipinas at gayon din noong pananatili ng karapatan ng mga Amerikano na mag-ari at magpatakbo ng lahat ng negosyo sa Pilipinas. Ang tawag doon ay parity rights. Kaya ito'y kinontra ng ating partido, kinontra ng mga mass organizations nito, at kinontra ng mga nanalo sa Democratic Alliance sa Kongreso. Nais ng mga kano na ito'y maipasa. Pero kung magkakaroon ng 6 na kukontra dito, hindi magkakaroon ng majority vote para sa parity. Kaya kinakailangan wag silang makaupo. Ito ang pangunahing rason kung bakit inalis o hindi pinaupo ang mga nanalong 6 na kinatawan ng Democratic Alliance dahil sila ay kukontra sa parity rights. Imperialismo! Ibansa! Imperialismo! Ibansa! Imperialismo! Ibansa! Sigaw ng masa! Demokrasya! Maraming mga demonstrasyon ang ginawa noon. Pati sa harap mismo ng Malacanang na kinukundina ang hindi pag-upo ng mga kinatawang ito. At gayon din, nagkaroon ng mga panawagan sa mga mamamayan na magkaroon ng mga pagkilos laban sa parity rights. At ganun din laban sa pananatili ng mga puwersang Amerikano sa pamagitan ng kanilang mga base militar. Bale, sama-sama yung nais ng mga Amerikano na ma-impose yung parity rights, yung base militar,
At naroon din magkasama yung interes ng mga lokal na mga nagaharing uri na mabalik sa kapangyarihan yung kanilang mga collaborators na siyang dating naging galamay ng mga Hapones at yung magiging galamay naman muli ng mga Amerikano. Uri magkagawa! Huwag magpapalaya! Magpapalaya! Uri magkagawa! Ito ay sama-samang naging rason kung bakit nagkaroon ng malawakang kaguluhan. At sa pangyayaring ito ay maraming mga dating hukbalahap ang unti-unting nagporma muli ng kanilang mga squadron o mga grupong sandatahan. Hindi man sinasanksyon dahil noon ay hindi naman patakaran ng partido ang militaring pagbabangon, ang sandatahang pagbabangon, pero yung mga mamamayan mismo ay kinakailangan lumaban. Kaya sila ay nagbuo muli ng iba't ibang mga squadron ng Hukbalahap Federation. Dahil sa malawakang unrest sa ating bayan noon, nagkaroon ng desisyon na kinakailangan na ngayong magkaroon ng paghahanda kung kinakailangan para sa isang armadong paikibaka o armadong pagbabangon. At noon, yung dating Hukbalahap, yung mga nabuo muling mga squadron ng Hukbalahap, ay binuo bilang hindi na Hukbalahap dahil wala na yung mga Hapon, kundi Hukbong Mapagpalaya ng Bayan o HMB. 1948 ay naging regular na ang pagkakaroon ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan at noon ay meron ng pananaw na maaaring kinakailangan ang armadong pagkibaka, ang armadong pag-agaw ng kapangyarihan. Nung panahong yun ay kinakailangang magsagawa ng mga offensives ang Hukbong Mapagpalaya ng Bayan o HMB laban sa mga lugar na kontrolado ng mga Panginoong may lupa at saka ng mga pasistang puwersa ng pamahalaan. At meron pa mga pangyayari noon na kinakailangang malakwakan ng mga offensive at buong mga military camps ay kinakailangan pasukin. At isa na nga rito ay yung military camp sa Tarlac na take over for a time ng HMB. Pero iniwan din naman agad dahil hindi naman pwedeng lumaban ng positional ang HMB sapagkat ang HMB ay isang guerrilla organization. Kaya hindi niya hahawakan ng permanente yung isang lugar na hindi pa naman handa na pangmatagalang hahawakan ito. Ganon din, mayroong pagsalakay laban sa Kapitolyo ng Laguna, sa Santa Cruz. Ito yung mga ilang karanasan ng HMB na nagpakita sa kanyang lakas na kaya niyang ma-take over yung military camps at ganon din ang mga instalasyon ng pamahalaan. Yung pagkakadeklara noong 1948 ng pangingibabaw ng armadong pakikibaka ay tinignan natin na isang pagkakamali. Itong isang adventurist policy na inulit lamang ng mga Mawista noong 1968-69, na wala naman talaga kakayahan na makatake over tayo sa pamahalaan maski noong 1948 kung kailan idineklarang merong revolutionary situation. Nagkakaisa ang uring manggagawa. Hindi makakamit ang tunay na kalayaan sa hukol ng pagsamantala at ang api ng interbisang Amerikano. Tama ang isang armadong paikibaka kapag mayroong tinatawag na revolutionary situation. Ang revolutionary situation, yung pangkalahatang kalagayan na yung mga uring api ay hindi na nais manatili ang pang-api sa kanila. Pero sa kalagayan din na yung mga uring nagahari ay hindi na rin makapangibabaw, hindi na rin makapamahala sa dating paraan na ginagawa nila. At ganon, magkakaroon ng malawakang unrest o malawakang mga pagkakagulo at labanan. Una, inakala noon, nung idineklarang ang pangunguna ng armadong paikibaka, na mayroong kakayahan ang HMB na maipapantay sa kakayahan ng Estado.
hindi nakita noon na sa likod ng estado sa Pilipinas ay naroon ang imperialismong Kano. At agad-agad nagbuhos ng malaking suporta ang mga Kano para sa AFP. Nag-reorganize ang AFP sa direksyon ng mga Amerikano at binigyan ng lahat ng kinakailangang mga kagamitan. Kaya agad-agad yung timbangan ng puwersa ay hindi talaga naging mahusay para sa HMB. Kaya maraming labanan na nadurog ang ating mga puwersa noon. Mahigit 10,000 ang namatay ng mga HMB noong panahong yon hanggang sa 1950s kung kailan na nadurog na ito at kinakailangan na magtago ang mga leader nito. Bale, nawala ang mga base sa kabundukan, nasuyod ng militar, ng pamahalaan ang mga base nito sa kabundukan at nahuli ang marami sa mga leader nito. Kaya ang bandang huli, ang natira na lamang ay yung grupo nila. May mga ilang grupo sa Pampanga at Bulacan at saka yung pamunuan nito na pinangungunahan ni Jesus Lava ay narito na sa Maynila at nagtatago na lamang. Kaya nasira ang istruktura ng partido, nadurog ang HMB dahil sa mga pagkakamali na matatawag nating mga adventurist na pagkakamali. Noong 1960s ay nagkaroon ng shift na kinakailangan talagang bumalik sa pamparlamentaryo at mapayapang paikibaka. Ibig sabihin, kinakailangan buuin uli ang mga mass organizations. Ang unang nagtatag ng mga bagong organisasyon ng mga magsasaka ay yung mga lumaya nung pagtatapos ng 1950s. Noong 1959, lumaya mula sa kulungan ang ilang mga dating leader ng partido, yung mga dating miyembro ng Committee Central na nahalal o na-re-elect doon sa 1951 Central Committee meeting sa Sierra Madre sa Laguna. At sila agad ang nagtatag ng iba't ibang mga organisasyon. Karamihan dito ay community organizations muna at ang nanguna nga dyan ay si kasamang Felicissimo Macapagal na lumaya noong 1959 matapos ng pagkakakulong. At nung lumaya iba pang mga kasamahan, nakapagbuo sila ng mga organisasyon ng mga magsasaka na bandang huli ay naging Masaka o Malayang Samahang Magsasaka. Napalakas noon ang grupo na kung tawagin ay National Association of Trade Unions na ginigayahan ni Ignacio Lacsina. At para naman sa mga kabataan at intelektual, nariyan si Francisco Laba Jr. o si Paco Laba. Siya naman ang kalihim para sa mga intelektual at saka kabataan. Dahil sa pangangailangan na magkaroon ng isang malawakang pagkakaisang hanay ng iba't ibang mga uri at sektor laban sa imperialismo, lalo na nung sumiklab ang digmaan sa Vietnam at nagkaroon ng mga malawakang mga demonstrasyon laban sa pagpapadala natin sa PhilCag, ito yung panahon na kinakailangang magtatag na isang United Front Organization na makabayan at natatag nga ang Movement for the Advancement of Nationalism o MAN, kung saan ang mga leader ng Masaka, leader ng KM, leader ng NATO, leader ng iba pang mga trade unions na nagkaroon ng hibo ang partido, ito ay mga pangunahing nagtatag sa Movement for the Advancement of Nationalism. O sa Pilipino, ang tawag noon ay Makabansang Adhikaang Nagkakaisa o MAN. Tayo ay grupo ng bayang mapanghimagsik. Noong panahong yon, 1963, dumating yung 63, ay nasama sa partido si Jose Maria Sison na isang nagtuturo, isang instructor dito sa Lyceum at nagmula sa University of the Philippines. At siya ang binigyan ng tungkulin na magtatag ng isang bagong samahan ng mga kabataan na kung tawagin nga ay Kabataang Makabayan o KM. Bali, isang assignment sa kanya yon. Finally, all of mainland China is overrun by Mao's conquering armies, and 1/4 of the world's population is brought under communist control. Noong panahong 1960s, sa pag-uumpisa ng 1960s, ay nag-umpisa rin yung pagkakaroon ng difference sa pagitan ng Partido Komunista ng China
at saka ng Partido Komunista ng Unyong Soviet. Nagkaroon noong 1959 ng International Meeting of Communist and Workers' Parties at doon ay naging klaro yung gusto ng China na siya ang manguna sa International Communist Movement at ang i-impose na ideolohiya ay ang ideolohiyang Maoismo. Isang ideolohiyang nananawagan para sa isang personality cult, kulto ng personalidad, at nananawagan ng pandaigdigang paglulunsad ng mga armadong pakikibaka na tinatawag lang tanging paraan para magwagi ng mga partido komunista sa buong mundo na hindi naman tinanggap ng maraming mga partidong lumahok doon sa International Meeting of Communist and Workers' Parties noong 1959. The Russians are again denounced by Mao Zedong and Lin Piao, his heir apparent. The Soviet troops, they say, are revisionist fascist bandits. So, noong 1960s, lumakas lalo ang Maoismo sa China. At nag-umpisa silang mag-recruit mula sa iba't ibang mga partido ng mga taong gagamitin nila sa pag-i-split sa mga partido upang mabuo ang mga Maoist parties. Dito, isa na sa mga ang pangunahing leader dito sa Pilipinas na nakuha ng China ay si Jose Maria Sison, na miyembro ng Politburo ng partido. At mayroong ilang mga kasapakat niya sa pagtatatag ng pagpapanukala ng Maoismo. Dahil sa loob mismo ng partido, unang pinanakala niya yan na kinakailangan ng pagbabago, ng muling pagpapalakas sa HMB at muling paglulunsad ng armadong pakikibaka. Sa panahon naman na yung mga dating leader ng partido ay sinasabi na hindi natin makukuha ang simpatya ng mga mamamayan sa panahong ito dahil hindi sinusuportahan ng armadong pakikibaka at sa katunayan ay nadurog ang ating HMB. Pero dahil sa mga ideological differences na ito, doon nagkaroon ng plano si Joma na humiwalay sa partido. Sa isang pagpupulong ng Provisional Central Committee noong 1966, kung kailan natatag na nga yung Movement for the Advancement of Nationalism at siya pa yung itinalagang General Secretary ng MAN, doon sa panahong yun, inumpisa na niya ang pag-i-split, hindi lamang sa partido, kundi pati sa mga mass organizations. Umalis sila, nag-walk out sila sa pulong ng Provisional Central Committee sa bahay ni Kaedong sa Caloocan at kasama ni Joma Sison, si Arthur Garcia, na miyembro ng Committee Central, at saka si Nilo Tayag, miyembro din ng Provisional Central Committee ng ating partido, na ngayon ay bishop na ng Iglesia Pilipina Independiente. Ito yung mga taong humiwalay sa atin. At dahil dito na hindi na sila tumalima sa pasya ng partido, sila ay in-expel 1966. So, 1966 pa lang ay in-expel na sila, pero ang ginawa agad nila, gumawa sila ng pahayag na sa pangalan daw ng Politburo ng partido na sinusuportahan na ang posisyon ng China laban sa revisionismong Soviet. Kaya noong pa man, kaaalis pa lamang na sa partido, gumawa na agad ng mga pekeng dokumento na kunwari ay gawa ng partido na ang sinusuportahan ay ang Maoismo. Dahil sila ay napunta na sa Maoistang ideolohiya. 1968, itinatag nila ang Maoist CPP sa kaarawan ni Mao Zedong noong Disyembre 26. Noong nga palang tinatag nila yung Maoist Party, ito ay sa tulong na rin ng ilang mga personalidad na questionable, katulad ni Ninoy Aquino, ni Chino Roses, na kilalang mga CIA, ilan pang mga personalidad. At maging sa pagkakatatag ng New People's Army noong 1969, itinaon din sa araw ng Marso 29, yung anibersaryo ng pagkakatatag ng Hukbalahap, ay tinulungan din sila sa Ninoy Aquino sa pagtatatag ng NPA o New People's Army. Kaya makita mo na merong link ang Maoismo noon sa mga taong may link naman sa imperialismo kano. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the New People's Army, and the building of the National Democratic Front.
At sa lahat ng lugar, talagang nais ng Amerika na ma-split ang mga partido komunista at ang tanging pagkaasa nila ay yung Maoismo. Kaya sa maraming lugar, ang mga partido komunista ay in-split sa pamamagitan ng pag-i-infuse ng ideolohiyang Maoista sa iba't ibang lugar. At pinag-away-away, nagkaroon ng mga paksyon, merong mga tumayo na dapat daw kasi revisionista yan dahil hindi sila sumusunod sa nais ni Mao na mag-armed struggle sa lahat ng bansa sa buong mundo. Dahil sinasabi ni Mao Zedong noon, meron daw international revolutionary situation. Worldwide daw yung revolutionary situation at kinakailangan na raw ang armadong pakikibaka sa lahat ng lugar. Kaya ito yung mga kamalian ng Maoismo na dinala ng mga ahente nila rito sa Pilipinas. Sila ay in-expel mula sa ating partido noong 1966. Yung Movement for the Advancement of Nationalism, na kung saan siya ang General Secretary, ay inumpisahan niyang sirain. Pero ang karamihan naman sa nasa probinsya ay naitatag sa bagong organisasyon na nasa ilalim ng pangasiwa ng ating partido. Yun nga yung malayang pagkakaisa ng Kabataang Pilipino o MPKP. Ganon din sa sektor ng kababaihan ay naitatag natin ang isang bagong organisasyon ng kababaihan na kung tawagin ay SPKP, Samahang Progresibo ng Kababaihang Pilipino o SPKP. Kaya ang naging resulta ng kanilang ginawang ito, yung kanilang paghawak ang kanilang pagyakap sa Maoismo ay ang pagkakaroon ng split sa pambansang kilusan laban sa imperialismo. Ito ang pinakamalaking serbisyo ng Maoismo, pinakamalaking serbisyo ni Joma Sison para sa mga Amerikano, yung pagkaka-split sa kilusang makabayan dito sa ating bansa. August 21, 1971. Lugar, Plaza Miranda, sa harap ng simbahan ng Quiapo sa downtown ng Maynila. Sa makasaysayang Plaza Miranda, karaniwan nagtitipon ng mga aktivista at politiko. Ang lugar na ito ay simbolo ng demokrasya at kalayaan sa pananalita. Panahon iyon ng kampanya para sa eleksyon ng mga senador. Dalawang partido politikal ang naglalaban. Ang mga nasyonalista ang nasa poder. Ang partido ng administrasyon, ang partido ni Marcos. Ang mga liberal ang nasa oposisyon. Sa rally ng Partido Liberal sa Plaza Miranda, dalawang granada ang inihagis sa entablado. Isang malaking parang landmark sa ating kasaysayan, yung August 21, 1971 na pagbomba sa Plaza Miranda. Ang naging resulta nito ay ang pagkakaroon ng, siyempre, agad-agad ang iisipin ng mga iba, kalaban kasi yung Liberal Party ni Marcos, kagagawa ni Marcos yan. Kaya pinilit nilang ipalabas na ito'y kagagawa ni Marcos, bagamat sa katunayan, ito'y utos ni Joma Sison, yung pagbomba sa Plaza Miranda. Ito'y pinatunayan din ng kanyang mga tauhan, si Miklat na dating kasama niya sa China, sa Beijing, si Victor Corpus na later on naging head pa ng NPA, at bandang huli nalaman din, siniwalat din sa aklat na ginawa ni Jovito Salonga. Nangyari yung Plaza Miranda bombing, nangyari yung teorya ni Joma. That is the brilliance of Joma. Yung revolutionary leap na sinasabi. Na-predict niya yung mga mangyayari. Kaya lang, it's a different kind of brilliance. May pagkakuan dahil ginamitan ng act of terror. Pinilit niya magkaroon ng propaganda na napakalakas yung kanilang armadong pakikibaka. Sa katunayan ay hindi naman. Pero dahil sa kanilang ugnay sa China, ay pinilit nilang makukuha ng mga armas doon. Kahit na wala pang taong hahawak sa mga armas na yon. Kaya itong pagpipilit nila na magkaroon ng deklarasyon ng martial law, akala kasi nila magtatagumpay sila sa pamagitan nito at magkakaroon ng malawakang pagbabangon. Hindi naging totoo yung sinasabi nila magkakaroon ng revolutionary offensive mga mamamayan at sa katunayan ay napahupa
yung kilusan ng panahong yon dahil nga sa pandarahas ng Estado. At the same time naman, naisagawa ng imperialismo yung restructuring ng ating ekonomiya sa pamamagitan ni Marcos. Kaya nagtagumpay si Marcos, nagtagumpay ang imperialismo dahil doon sa mga terorismong isinagawa ng mga Maoista, pangunahin na yung inutos ni Joma na pagbobomba sa August 21, 1971. I, Ferdinand G. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested upon me by Article 7, Section 10, Paragraph 2 of the Constitution, do hereby dispense the privilege of the writ of habeas corpus. Isang agad na epekto ng martial law, pagkakadeklara nito, ay ang pagkakadeklarang illegal din ng hindi lamang na ating partido sapagkat noon ay illegal na ang partido sa ilalim ng anti-subversion law, kundi pati ng mga mass organizations na pinamamatugutan ng partido. Kaya ang mga leader ng ating partido at mga miyembro nito ay hinuli, ganun din, hinuli rin ang mga miyembro at leader ng mga organisasyong idineklarang illegal, katulad ng Malayang Pagkakaisa ng Kapataang Pilipino o MPKP, ang SPKP o Samahang Progresibo ng Kababaihang Pilipino, SPKP, at iba pang mga organisasyon katulad ng Movement for the Advancement of Nationalism o MAN. Marami sa mga leaders nito ay hinuli at dahil sa pagkakadeklara sa kanilang mga organisasyon bilang mga illegal organizations. Agad-agad nagdaos ng Kongreso ang partido. Yung 6th Congress niya ay idinaos sa Santa Maria, Bulacan noong Pebrero 1973. So, February 1973 ay agad-agad nagdaos ng Kongreso ang partido. Kaya sa kabila ng mahigpit na kalagayan ng martial law, nagawa ng partido natin na makapagdaos ng Kongreso ng pinakamataas na organo ng ating partido. At ito'y dinaos nga sa Santa Maria, Bulacan. At doon ay kinundina ang martial law, ang pagdedeklara ng martial law. At tinignan ng partido na ito ay mismo ay nais ng imperialismo para sa ating bansa. Para walang makakatutol doon sa economic restructuring ng ating bansa. Lalo na nung panahong yon na mananatili ang mga base militar at ganun din yung question ng pananatili ng parity rights ng mga Amerikano dahil malapit na magtapos yung parity rights. At kung ganun, kinakailangan ng isang puppet na rehimen na magpapatuloy ng parity rights sa pamagitan ng ibang mga paraan. At ito ay sa pamagitan ng pagbabago ng konstitusyon na ginawa agad ni Marcos. At doon meron mga probisyon na mananatili pa rin ang karapatan ng mga dayuhan, pangunahin ng Estados Unidos, na magnegosyo sa ating bansa. So itong deklarasyon ng martial law ay mahigpit na tinutulan ng ating partido, pero hindi natin ikananawagan ang armadong paglaban dito. Hindi tayo naniniwala na magiging paborable para sa atin kung magkakaroon ng armadong paglaban doon. Ito ang kaibahan natin doon sa Maoist Party na maski anong sitwasyon, armado sila. Sa atin naman, hindi ganon. Sa kanyang ikalawang presidential decree sa ilalim ng batas militar, ipinahayag ni Marcos na ang buong Pilipinas ay isa ng land reform area. Ipamamahagi raw ang lupa sa mga magsasaka. Ginawa ni Marcos na unang-una, alam niya na ma-attract yung mga mamayan sa kanya kapag magsagawa siya ng malawakang land reform. Kaya isa sa pangunahing ginawa niya yung pagdedeklara ng land reform sa rice and corn areas. I, Ferdinand E. Marcos, President of the Republic of the Philippines, do hereby decree and order henceforth, from this day on, October 21st, 1972, the emancipation of tenant farmers of the Philippines. Kung saan naroon yung pinakamalaking agrarian issue. Kaya nung sinabi niya na lahat ng mga lupang tinatamnan sa palay at mais ay kinakailangan ng land reform, magkakaroon nga lamang ng ilang retention para doon sa dating may-ari, para sa kanyang pamilya, marami ang nakinabang ng mga magsasaka. At alam natin, marami ang lumalaban sa pamahalaan, sa armadong paikibaka, na nagmula sa mga magsasaka. Kaya agad-agad nagawa ni Marcos na mapahupa
yung pakikibaka ng mga magsasaka. Maging yung organisasyon ng mga natitirang hukbalahap ay kinilala ng pamahalaan. Kaya yung dating minamaliit at minamasama na organisasyon, yung hukbalahap, Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon, ay kinilala ni Marcos bilang mga kasama sa pakikibaka laban sa sa Hapones. At nagkaroon ng legal status ang Hukbalahap Veterans of the Philippines. When President Ferdinand Marcos journeyed to the Soviet Union for a state visit in May 1976, he took the road to Moscow by stages. Ganun din, dahil ito yung kalagayan na nakita ni Marcos na lumalakas ang mga sosyalistang bansa sa pangunguna ng Unyong Soviet at kinakailangan siya magkaroon ng relasyon dito. Dati kasi bawal na bawal, pinagbabawal ng Estados Unidos na magkaroon tayo ng relasyong diplomatiko, relasyong ekonomiko sa mga sosyalistang bansa. Pero sa ilalim ng martial law, hindi kinakailangan ni Marcos ng pagsuporta ng isang parlamento o isang legislatura, isinagawa niya isang bagong foreign policy. Kung saan kinilala natin ang Unyong Soviet, ang China at iba pang mga sosyalistang bansa. Ito'y malaking dagok sa mga imperialista, pero naisagawa niya ito. At the same time, more rural households have gained access to electricity. In 1972, about 76,000 rural households were tapped onto electric power. By 1980, more than 1 million rural households were enjoying the amenities provided by electricity. Ganon din, inumpisa niya yung pagtatatag ng isang state sector na ekonomiya. Ininationalize niya unang-una yung Meralco, yung PLDT, yung mga pangunahing pangailangan ng mga mamamayan at sa iba't ibang lugar na mayroong mga pribadong hawak, yung mga oligarko, talagang ninationalize niya ang mga ito. Naapektuhan ng mga oligarko na kasabwat ng mga Amerikano, pangunahing kasabwat ng mga Amerikano, pero ikinatuwa ito ng mga mamamayan dahil sa katunayan, ang pagkakaroon ng isang state sector of the economy na malakas ay pabor para sa mga mamamayan. Kaya sa mga bagay na ito ay nakita ng partido na mayroong negatibo at mayroong positibong aspeto. In line with agrarian reform, the President has propelled the country toward a revolution in agriculture. Self-sufficiency in rice is one shining symbol of the massive increments in agriculture and livestock production. Ang bangkay ng proletaryo'y nakabulag pa. Meron ding mga panawagan si Marcos na ipinadala sa pamamagitan ng ilang mga lider ng partido na nahuli. Nung sila'y pinakawalan ay mayroong mga sulat na ipinadala sa pamunuan na nasa labas pa noon. At nananawagan na magkaroon na tayo ng negosasyon. Yun ay ginawa noong 1973 pa. So, isang taon na nagkaroon ng negosasyon na ang panawagan ng pamahalaan handang kilalanin ang legal na status ng partido. At handa ang pamahalaan na payagan ang pag-exist ng mga mass organizations na ginagabayan ng partido. Isa lamang ang kahilingan sa partido ni Marcos, yan ay ang pag-renounce sa armed struggle. Ang kalagayan noon, alam ng partido na hindi magtatagumpay yung armed struggle. Sa katunayan, hindi na niya pangunahing pakikibaka yung armed struggle. At na-realize ng partido na noong tinatag ang partido noong 1930, talagang ito itinatag para sa isang mapayapa at pamparlamentong pakikibaka. Sapagkat ang paggamit ng dahas ay doon lamang talaga sa isang sitwasyon na mayroong mga tawag na revolutionary situation na hindi naman talaga nag-exist sa ating bansa. Maski nung magkaroon ng deklarasyon ng martial law, hindi nagkaroon ng tinatawag na revolutionary situation. Kaya hindi nagkaroon ng malawakang pagbabangon laban sa martial law. Kaya, pabor sa partido itong kahilingan ni Marcos na ito dahil matagal na gusto ng partido na makabalik sa legal at pamparlamentong pakikibaka at sa katunayan ay gusto niyang tapusin na yung armadong aspeto ng pakikibaka. Kaya itong panawagan ni Marcos
tinanggap ng liderato ng partido, bagamat merong caution, dahil sa hindi natin malaman kung totoo ba ito o hindi. Delikado yung sitwasyon sa mga lider ng partido. Pangalawa, hindi naman si Marcos lamang ang nasusunod sa military. May iba't ibang paksyon dyan at mayroong mga tao dyan ng Amerikano na gusto sirain yung anumang negosasyon sa ating partido. Kaya gusto nating matiyak sino ba talaga ang makapagkakatiwalaan ng mga kinatawan ni Marcos. At sa political negotiation, sa political settlement, naging klaro. Pinakita natin sa pamahalaan na tayo'y mag-exist legally, pero patuloy ang pakikibakan natin sa imperialismo at tututulan natin yung pamahalaan kapag ito'y merong mga isinasagawang kontra sa mga karapatan ng mga mamamayan. Klaro naman yon sa ating pakikipagnegosasyon na hindi tayo magiging parang sunod-sunuran sa martial law administration. Tayo ay magpapasalamat na tayo mababalik sa legal na pamamaraan ng pakikibaka, sa kikilalanin ang ating legal status at kikilalanin ang ating karapatan na magtatag ng mga mass organizations, pero hindi pwedeng diktahan ang ating patakaran. Pati na yung ibang mga nahuli noong mga 1960s pa, batay sa ating negosasyon sa pamahalaan, lahat sila ay dapat pakawalan. At tinupad naman ni Marcos na pinakawalan silang lahat. Kaya nung panahon yon, pati sila Jesus Laban na dating Gensec, sila Casto Alejandrino, iba pa, hindi lamang yung mga nahuli lately, na hindi lamang sila, kundi pati yung mga nauna pa sa kanila na nahuli, ay pinakawalan. Tumupad si Marcos sa kanyang pangako doon. At tumupad din siya sa kanyang pangako na papayagan yung organisasyon ng mass organizations natin, hindi tututulan. At sa loob lamang ng 1 taon, na itatag na kagad ang bagong organisasyon ng mga kababaihan, yung Katipunan ng Bagong Pilipina. Balong dalaga ng lahi, sagisag ng bayan kong sawi, buhat ng ikaw ay niluti, namugad na sa dusan atin. Kaya't magnilay o dalaga, nang hindi ka matulad kay sisa, pag sumundan ay si Gabriela nasawi. Tayong mga kababaihan ay hindi lamang tagapaghangga ng pagkain ng ating mga kaanak at ng ating pamilya. Tayo ay katuwang sa lahat ng gawaing panglipunan. Hindi lamang sa panglipunan, maging ito ay sa pangkabuhayan at sa pangpolitika. Sumunod dito na itatag muli ang isang organisasyon ng kabataan at yan ang samahan sa ikaunlad ng kabataang Pilipino o SIKAP. Tayo na kabataan! Sumunod dito na itatag din yung aniban ng manggagawa sa agrikultura o AMA na ngayon ay tinatawag ng aniban ng mga magsasaka, mangingisda at manggagawa sa agrikultura o AMA Triple M. Bukid bundok, paggawa para batis ng ating kabuhayan, papayagan bang makamkam, layat kasaganaan. Papayagan bang makamkam, layat kasaganaan. Ang dangal ng bayang Pilipinas na naisiduko ng daan, damdamin natin nagliliyag, buklo rin sa isang hanga.
Naitatag din ang Philippine Peace and Solidarity Council at iba pang mga organisasyon ang naitatag sa pamatnubay ng ating partido na hindi naman sinagkaan, bagamat ito'y patuloy sa pagtuligsa sa imperialismo at sa pakikipag-ugnayan ng rehimeng Marcos sa imperialismong Kano. It was in the Soviet Union itself that Gorbachev faced insuperable problems. Of the 15 republics of the Soviet Union, the Russian Federation was the largest. Most were responding to Gorbachev's loosening control with demands for national freedom. Sa palagay ko, ang pinaka-importanting pangyayari mula nung magkaroon ng political settlement ay yung pagkakaroon ng pagbabago sa Europa. Yung pagbagsak ng mga sosyalistang pamahalaan sa Eastern Europe at yung pagkawala ng Unyong Soviet o USSR, kung saan tayo ay na-align nung mga panahong yon. At masabi natin na tayo ay naapektuhan negatively sa pagbagsak ng sosyalismo doon sa Unyong Soviet at sa Eastern Europe. At meron tayong ilang mga leaders na humiwalay, naging inactive, naging pasibo dahil sa mga pangyayaring yon, lalo na sa mga intelektual. Pero sa kabutihang palad, pinagpatuloy ng ating mga leader sa pangunguna ni kasamang Pedro Baguisa, noong magkaroon tayo ng kongreso, ikasampung kongreso sa isang universidad sa Cabanatuan, sa Lyceum, nagkaroon ng kongreso doon at ipinahayag nila ang patuloy na pananalig sa sosyalistang pakikibaka. Hindi tayo naging katulad ng ibang mga partido na nalusaw o kaya ay humina dahil sa mga pangyayari sa dating Unyong Soviet. Hindi. Tayo ay nagpatuloy dahil meron tayong sariling paninindigan na kung nagkaroon man ng pagbabago, alam natin yung pagbabagong yon, nagawa ng imperialismo at gawa ng kanilang mga ahente na pumasok at naging parabang mga uod na nakaakyat doon sa pamunuan ng mga partido komunista doon sa Unyong Soviet sa pangunguna ni Gorbachev at sa kanila iba pang mga leader noon. Ito ay mga pansamantalang pangyayari at marirealize ng mga mamamayan na talagang kinakailangan pa rin ang pagbabalik ng sosyalismo. Ang mga gusali, lansangan, tulay, damit, pagkain at lahat na ay likha ng paggawa. Subalit sa katotohanan, dito sa ating lipunan, ay kung sino ang gumagawa ng mga malalaking mga bahay, ay siyang walang matulugan. At ang lumilikha ng pagkain ay siyang nagugutom. Sa panahon ngayon, yung krisis ng kapitalismo, yung paglala ng krisis ng kapitalismo, ang siya mismo nagsasabi sa mga mamamayan na kinakailangan talagang baguhin ang sistemang ito at hindi pwedeng manatili ang ganitong sistema na higit na paghihirap lamang ang mangyayari sa mga manggagawa at magsasaka. At kinakailangan talaga ang isang bagong sistema, isang sistemang sosyalista na titiyak sa kabuhayan ng lahat ng mga mamamayan at maaalis ang yaman ng bansa mula sa kamay ng oligarko, mula sa kamay ng mga kapitalista. Ang sosyalismo ay natural na tunguhin ng uring manggagawa na ang kapakanan ay nasa paglaya mula sa paghihirap at tultot na kalagayang dulot ng kapitalismo. Ang sosyalismo ay ang paghawak sa pamahalaan ng uring manggagawa. Ang sosyalismo ay ang paglilipat sa pag-aari sa industriya, bangko at mga pangunahing yaman ng bansa mula sa kamay ng iilang kabilang sa oligarkiya tungo sa pag-aari ng kabuuan ng lipunan. Yung ating paniniwala na yung uring manggagawa pa rin ang siyang dapat pagtuunan dahil ito ang magbabago ng sitwasyon. Ang uring manggagawa ang siyang tagapagmana ng ating ideolohiya na nais baguhin ang sistemang kapitalista, nais ibagsak ang sistemang kapitalista at maitatag ang isang bagong sistema, ang sistemang sosyalista. Ang pangunahing panawagan ng ating partido ay para sa pagkakaisa laban sa imperialismo at ang pagtiyak sa isang mapayapang tunguhin para sa ating bayan sa kalagayang ganito. Ayaw nating manaig yung mga teroristang grupo na nais maghasik ng lagim sa ating bayan. Yung mga teroristang pagkilos ay
na kumikitil ng buhay sa walang kapararakan at ginagamit para makapangotong, revolutionary tax daw o ano pa man yan, ito'y hindi maaaring magtagumpay. Pero ito'y pinalalago ng mga reaksyonaryo, pangunahin na ng imperialismo, upang gamitin laban sa anumang pamahalaan. Para bang pampahina yan sa anumang pamahalaan. Ginamit yan laban kay Marcos. Anytime, meron silang reserve force na gagamitin sa anumang pamahalaan. Tayo mismo ay kontra sa anumang pamahalaang lumalabag sa karapatang pantao. At tayo ay nagnanais na yung ating mga karapatan ay maging batayan ng anumang pamahalaan na ipaglatanggol ito ng pamahalaan. Pero sa pangyayaring hindi pinagtatanggol ng pamahalaan, tayo kontra doon. Tayo ay nananawagan para sa pagkakaisa, hindi para sa pagsuporta o paglaban sa anumang pamahalaan, kundi para sa pagtataguyod ng mga makabayang mga layunin at sa paglaban sa imperialismo. Tulungin mo at pumipihas, bayang pakayang sakdal dihan, ang di magnasang makaalpas. Darating ang panahon na yung mga mamamayan mismo ay matututo na ang pamahalaan ay ginagamit laban sa kanilang interes. Kaya hindi natin kinakailangang turuan yung mga mamamayan na kung anong uri ng paikibaka ang gagawin nila kung darating ang panahon na kinakailangang alisin ang anumang pamahalaan at ang mga mamamayan mismo ay kikilos para dyan. Pero at the same time, hindi naman tayo naniniwala na lahat ng mga naging pagkilos ay para sa kabutihan ng mga mamamayan. Halimbawa, yung EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, lahat yan ay mga ginamit lamang na pamamaraan upang alisin ang isang administrasyon, isang rehimen, para naman yung ibang bloke naman sa iisang naghaharing uri, sila naman ang malagay sa posisyon. Gumising ka o kabataan, maglingkod ka sa bayan, panahon ng imulat. Kaya yung ating panawagan, huwag maging bulag ang ating mga mamamayan sa mga pangyayari, huwag madaling maniwala dun sa sinasabi ng mass media na ito'y isang demokratikong kalagayan. Sa katunayan, ang pagbabalik ng mga oligarko sa ating ekonomiya ay isang malaking pagyurak sa demokrasya at sa mga karapatan ng mga mamamayan. Kaya ang paikibaka ng mga mamamayan dapat ay nakatuon laban sa imperialismo at sa panloob na kalagayan naman laban sa lahat ng mga oligarko. Yung ating panawagan, lalo na sa kabataan, mag-aral ng gusto at huwag madaling maniwala sa mga ipinalalabas sa mass media at maging sa social media para bang maging pro o anti ka lamang sa ganitong pamahalaan. Hindi ganon. Dapat ay matuto sila. At isang magandang paraan para matuto sila ay yung sa pamagitan ng pagbabasa ng ating mga pahayag na makikita sa ating website, yung www.pkp1930.org. At kung maaari sana ay mabasa nila ang ating mga pahayag doon, yung ating mga pagsusuri, at sana ito ang makapagdala sa kanila sa pagiging miyembro ng ating partido. Nanawagan tayo sa ating mga kabataan, lalo sa kabataan manggagawa at magsasaka, na sumapi sa ating partido upang higit na maging epektibo sa pakikiisa sa pakikibaka laban sa imperialismo, laban sa oligarkiya at para sa pagtatanggol sa kapayapaan sa ating bansa. Lumaban! Labibawa hanggang sa magtatagumpay! Yan ang panguna ng Partido Komunista ng Pilipinas. Mabuhay ang pakikibaka para sa pambansang demokrasya at sosyalismo. Mabuhay